Dumaan man ang unos, patuloy namang bumabangon ng turismo. At sa pagkakataong ito, may isang nagbabalik kapuso. In fairness naman, nabalitaan naman ni ating pagkikat ko. Nalilibutin ang Queen City of the South, ang ating tourist guide, si Iya Villania Arellano. Make way sa biyahe ni Iya. Natuwa naman ako kasi normally kapag pumupunta ako dito sa Cebu, hindi ako nakakaikot. Kasi pupunta lang ako sa mall para sa mall show or pupunta lang ako dito or kung anumang fiesta. Pero para umikot, I rarely get the chance to. Kaya para every time I come here, bitin. Ang kanyang first stop, mga kilalang historical landmark ng Cebu. At ito ang sobrang sikat na sisay na maggagangnam ng ilang seconds. Gangnam. Gangnam na ako yan. Okay. Okay. Ito, kidding aside, ito ang pinakasikat na Magellan's Cross na hindi daw makukumpletong iyong Cebu experience kung hindi ito nabibisita. Ito, tinayo ito ng 1941. At isipin mo, na-withstand niya yung lakas ng lindol. Makakalabas ka rin dyan! Huwag kang mawala ng pag-asa! April 21, 1521, si Magellan mismo ang nag-plant ng cross na yan dito mismo. Hindi siya basta-basta dinala na lang dito, dito mismo. Linanta! Okay. Maliban sa bagyong Yolanda, nakaranas din ng malakas na lindol ang Cebu noong nakaraang taon. Dahilan para masira ang kanilang Basilica Minore del Santo Niño o Santo Niño Church. Pagkatapos ng Magellan's Cross, punta naman tayo dito sa Santo Niño Church na alam ko na-damage din siya last year dahil nga sa lindol. Kaya tingnan natin kung kamusta na siya. Sa ngayon, nasa pre-reconstruction phase pa rin ang nasirang bell tower ng simbahan. Siyempre, ang biyahe ni Iya, Love Cookers. hindi kumpleto kung walang food trip. Ang Cebu sikat nga sa kanilang mga seafood, kaya ngayon dadayuin natin ang isa sa kanilang mga sikat na seafood restaurant para chumibog na. Kaya tara, let's go! Una-una, actually, kaya sikat dito kasi fresh ang kanilang seafood. Kaya manghuhuli muna tayo ng... Hindi, joke lang. Wala. Isa sa mga dinarayong seaside restaurant dito sa Cebu, ang Lantaw. Ang kanilang mga chef. Hi! Para, kubaw ba to? Kubaw? Bukod sa mare-relax ka sa ambiance ng lugar na native Filipino ang tema, mabubusog ka rin sa kanilang mga sariwang seafood. From the sea, to the kitchen, to the plate, to the chan. Ilan sa kanilang best sellers, sinigang na bakasi o igat para sa mga Tagalog at Cordova Express o ginataang seafood sa buko. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng bakasi. Nag-isa ng kamatis, luya at sibuyas. Dapat hugasan ito ng maigi ang yung bakasi, fresh bakasi. Tapos, ilulunod muna natin ito. Sinabawan at tinimplahan ng pampaasim. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung Cordova Express. Iginisa sa bawang at sibuyas ang pusit, blue marlin at hipon. Binuhusan ng gata, pampakrema at nilagyan ng dahon ng malunggay. Para pampabango ng yung luto natin.
Okay, so yung mga linagay nila dito sa ating table, ilan lang to sa kanilang mga house specialty. Meron silang Cordova Express. O, di ba kakaiba, di ba? Ito ay ang tinatawag nilang bakasi. Actually, mabango siya. It actually smells good. I believe this is tuna. Naawa ko sa chicken. Para siyang crucify. Tara. Kao na? Excuse me, pwede ba kitang kainin? At ito ang kanilang grilled tuna. Pero isa lang talaga siya. Hindi siya tuna. Ay, nahawa ako sa kakornihan ng asawa ko. Lami!